Kung iisipin mo, makikita mo ang mga kakilala mo na tila napag-iwanan mo na. Mayayamang kaibigan, mga batchmates na nakabili na ng bahay, at mga taong kumikita ng times 10 compare sa'yo. Ang tanong, bakit sila mayaman na habang ikaw, struggling pa rin? Huwag mong isisi sa maliit na sweldo at lalong huwag mong isisi sa mga nangyayari sa paligid mo. True reason? Nagbago na ang rulebook ng pera sa modernong panahon. Ngunit ang utak mo ay nakakulong pa rin sa mga old ways to be rich. Ngayon, ay babasagin natin ang apat na hindi karaniwang dahilan kung bakit hindi ka pa yumayaman. Ano-ano ang mga ito? Ihanda ang iyong sarili dahil hindi ito ang karaniwang advice na naririnig mo lang. Mula pa nung bata ka, itinuro na sa'yo ang concept ng linear income. Magtrabaho ka ng 8 hours para bayaran ka. Ito ang itinuturing ng marami na normal ways. Pero narito ang masakit na katotohanan. Ang tinatawag mong safety net ay ang mismong nagpapanatili sa'yo sa poverty threshold. Ang mga taong mayaman na ngayon ay hindi gumagamit ng oras bilang conversion metric ng kanilang amount. Silang lahat ay gumagamit ng tinatawag na asymmetric asset leverage. Ano ang asymmetric asset leverage? Ito ay ang kakayahang gumawa ng isang bagay ng isang beses lamang, ngunit pwedeng magbunga ng kita ng paulit-ulit, nang walang karagdagang oras na sinasayang. Let's see the difference. Ang isang empleyado ay nagbebenta ng kanyang limited hours. Ang isang modern wealth builder ay bumubuo ng digital infrastructure tulad ng algorithms, proprietary distribution channels, at automated commerce system. Habang ikaw ay natutulog, ang iyong oras ay nagpupos. Ngunit ang kanilang digital leverage ay tuloy-tuloy na tumatakbo sa background 24 hours a day, 7 days a week. Kung ang pundasyon ng iyong kita ay nakatali pa rin sa iyong pisikal na presensya, kailanman ay hindi ka makakawala sa limitasyon ng iyong sahod. Madalas mong marinig ang payo na be a jack of all trades. O kaya naman, mag-aral ka ng maraming skills. Iyan ang dahilan kung bakit napapagod ka ngunit hindi ka yumayaman. Sa bagong ekonomiya, ang tinatawag na general skill set ay may mababang halaga dahil madali itong palitan ng automation at artificial intelligence. Ang mga taong yumayaman ngayon ay gumagamit ng strategy na tinatawag na skill stacking and niche monopolization. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling sa isang bagay. Ang kailangan mo ay pagdugtungin ng tatlong magkakaibang skills na kapag pinagsama ay lumilikha ng isang napaka-rare na kakayahan. Halimbawa, kung marunong ka sa basic accounting, average ka lang. Kung marunong ka sa video editing, average ka lang din. Ngunit kung pinagsama mo ang financial analysis, storytelling, at short-form video creation, nagiging isa kang specialized content strategist para sa mga financial institutions. Iyan ang dahilan kung bakit ang kita ng isang specialist ay pwedeng maging 10 times na mas mataas kumpara sa isang generalist. Stop acquiring random skills. Magsimula kang mag-engineer ng iyong sariling skill stack na walang sino man ang madaling makakapag-replicate. Pag-usapan natin ang pinakamalaking pagkakamali sa paghawak ng pera. Ang tinatawag na cash hoarding trap. Tinuruan ka na mag-ipon sa bangko. Sabi nila, save for a rainy day. Ngunit narito ang katotohanan na ayaw ipaalam sa iyo ng mga bangko. Ang perang nakatago sa iyong savings account ay unti-unting kinakain ng tinatawag na monetary purchasing power erosion o mas kilala sa tawag na inflation. Habang masaya ka na nakikita mong nadadagdagan ang number sa iyong bank account, ang totoong value ng perang yon ay lumiliit araw-araw. Ang mga taong tunay na mayaman ay hindi nagtatago ng malaking cash. Ang cash para sa kanila ay isang depreciating liability. Inililipat nila agad ang kanilang kapital sa mga tinatawag na yield-generating real assets. Huwag mong itago ang iyong pera sa ilalim ng unan o sa bangko na nagbibigay lang ng wala pang 1% interest every year. Ang ginagawa ng mga financially elite
Ginagamit nila ang kanilang pera para bumili ng asset na nagbibigay ng dalawang bagay. Una, capital appreciation. Pangalawa, cash flow. Kapag ang pera mo ay hindi gumagana bilang isang sundalo na nagdadala ng panibagong pera, nananatili ka lang na tagapangalaga ng perang paunti-unti nang nawawalan ng halaga. Ang huling dahilan kung bakit sila mayaman at ikaw ay hindi pa ay ang tinatawag na information arbitrage. Ang mga taong napag-iwanan na sa buhay ay gumagamit ng internet para sa passive consumption. Nanonood ng walang katuturang balita, drama, at temporary fun. Ang mga taong yumayaman ay ginagamit ang parehong internet para sa high-value information extraction. Sila ang nakakaalam ng mga pagbabago sa merkado, mga bagong software tools, at mga umuusbong na industriya bago pa man ito malaman in public. Ang bilis ng iyong pagyaman ay direktang nakatali sa bilis ng iyong pagkatuto. Kung ang nakukuha mong information ngayon ay ang information din na nalalaman ng milyon-milyong tao, magiging katulad ka lang din ng average na tao. Upang magkaroon ng unfair advantage, kailangan mong baguhin ang iyong information diet. Magbasa ng mga specialized reports, mag-aral ng mga bagong technology, at maging maagap sa pag-apply ng mga bagong kaalaman sa iyong negosyo o career. Applied speed of knowledge is the ultimate leverage. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kinalalagyan mo ngayon at ng pangarap mong buhay ay hindi ang dami ng oras na ginugugol mo sa pagtatrabaho. Ito ay ang lalim ng iyong kaalaman, ang kalidad ng iyong mga desisyon, at ang bilis ng iyong aksyon. Palagi mo na lang pinapanood ang mga taong nagtatagumpay. Ngunit hanggat hindi mo binabago ang iyong sistema, mananatili kang audience lamang sa tagumpay ng iba. Putulin mo ang lumang kaisipan. Simulan mong bumuo ng leverage. Mag-focus ka sa hyper-specialization at ilipat mo ang iyong kapital sa mga tunay na asset. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng bagong perspective sa pera, pindutin mo ang like button at mag-subscribe sa channel na ito. I-comment mo sa ibaba. Ano ang unang luma mong gawi sa pera na papalitan mo ngayong araw? Magkita-kita tayo sa susunod na video. Stay focused and keep building.